Life After Prison. By Silencio, Kabanata 181. Matapos marinig iyon ay bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ng tindera. Naisip niyang isasara na niya ang isang sale nang makita kung gaano kabukas palad sina Severin at Queenie noong pinag-iisipan nilang bumili ng isang unit. Napansin niya ang sandaling alam niyang wala silang pera at tumutingin-tingin lang. Kung totoo man iyon, sinasayang lang nina Severin at Queenie ang kanyang oras. Ano? Isa siyang bar girl. Fered, buti na lang hindi mo siya pinili. Kung hindi, pagsisisihan mo ito sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Hindi mo masasabi kung sasamahan niya ang ilang mayayamang bata pagkatapos ng kanyang trabaho o hindi. Inihayag ni Faye ang kanyang opinyon sa kakaibang tono habang ang mga mata ay nakatingin kay Queenie. Kaagad pagkatapos nito, dagdag niya. Boyfriend ka ba niya? Kung oo, ipinapayo ko sa iyo na mas mahusay na makipaghiwalay sa kanya sa lalong madaling panahon. Siguradong maraming lalaki na tulog sa kanya. Hindi na nakayanan ni Severin matapos marinig iyon. Humakbang siya at sinampal si Faye. Magaling. Gagawin na sana ni Queenie pero natalo siya ni Severin. Labis siyang nasisiyahan nang makitang sinasampal si Faye. Hindi tulad ng gusto niyang magtrabaho sa bar kung mayroon siyang pagpipilian. Ano man iyon, hinding-hindi niya gagamitin ang kanyang katawan kapalit ng pera. Sa katunayan, maraming pagkakataon na natukso siya. Gayunpaman, tinanggihan niya ang lahat ng mga alok sa bawat oras. Ang bagay na sinabi ni Faye ay lumampas sa kanyang hangganan at talagang nagalit siya dito. Ikaw. Sinampal mo ako. Tinakpan ni Faye ang isang gilid ng kanyang mukha gamit ang kanyang kamay at mukhang hindi makapaniwala. Pinsan ko si Queenie. Kaya humingi ka ng tawad sa kanya ngayon. O hindi kita papayagang umalis sa lugar na ito. Malamig na sabi ni Severin kasabay ng nakakakilabot na aura. Mabilis na nagtago si Faye sa likod ni Fered. Fered. Ikaw. Sabi mo pa protektahan mo ako, hindi ba? Bakit nakatayo ka lang dito at walang ginagawa? Kaya pinsan mo siya. Hoy, bata, ang lakas ng loob mong sampilan ang babae ko. Pagbabayaran kita sa ginawa mo. Napatulala si Fered. Pagkatapos niyang mag-react ay hinawakan niya ng mahigpit ang kamao niya at sinuntok si Severin. Sa kasamaang palad, si Fered ay isang normal na tao lamang. Isang puting kwelyo na hindi makalabas sa isang paper bag. Paano nga ba talaga makakalaban ni Severin ang isang tulad niya? Walang alinlangan, nagawa ni Severin ang kanyang suntok. Sa kaunting lakas, napaupo si Fered sa sakit. Ouch! Ouch! Bitawan mo ako. Masakit. Yumuko si Fered at malapit nang bumagsak ang kanyang mga luha sa kanyang mga mata dahil sa sakit. Ha, napakahina mo. Naglapat ng kaunting lakas si Severin at tinulak si Fered palayo. Nagresulta ito sa pagkakadapa ni Fered sa lupa at nakakahiya. Ikaw. Wala kang silbi. Galit na galit at nahihiya si Faye. Lumuhad ka at humingi ng tawad. Naririnig mo ba ako? Napatingin si Severin sa kanya. Life After Prison, Kabanata 182. Bakit ako, mawala? Humingi na akong paumanhin. Hindi ako aalis. Tingnan natin kung kaya mo talagang bilhin ang bahay o hindi. Inakala ni Faye na siya ay napahiya at gustong humanap ng ibang paraan para matalo si Queenie. Severin, nasaan ang bank card ko? Tanong ni Queenie. Ipinasa ito ni Severin sa kanya. Habang hawak ang bank card, sabi niya sa tindera. Hindi ko kailangan makita ang show unit. Kukunin ko ang unit sa ika-6 na palapag. Buong bayad sa cash. Maaari mo bang bilugan ang figure? Oo naman. Iyon ay magiging $200,000 sa kabuuan. Ma'am, dito na po kayo magbayad. Pupunta ako at ihahanda ang dokumento. Tuwang-tuwa ang tindera. Ano? Nagbabayad ng buo gamit ang cash para sa unit. Tumayo si Fered at napasigaw. Sa simula, ang kanyang intensyon ay ipakita ang kanyang kakayahan kay Queenie at pinagsisisihan ni Queenie na hindi siya nakasama. Gusto niyang ipakita kay Queenie na kaya niyang magkaroon ng bubong sa ibabaw ng kanyang ulo at mas magiging maayos ang kanilang kinabukasan kung papayag itong makasama ito. Gayunpaman, natigilan siya nang marinig ang halaga ng unit na $200,000 at si Queenie ay magbabayad ng buo. Natigilan din si Faye.
Nang makita niyang papalapit si Queenie para magbayad, binigyan niya ng senadorya si Fered at sabay-sabay na umalis sa lugar. Nang maayos na ang lahat, lumapit si Queenie at hinimas ang likod. Napakasarap sa pakiramdam. Hindi ito ang unang beses na pinahiya niya ako. Pinagtitiyagaan ko lang ito. Talagang ang sarap sa pakiramdam na makita ang mga mukha nila ngayon lang. Tara na, masarap ang pakiramdam pagkatapos bumili ng bahay. Oh, tama. Wala ka pang sasakyan. Bili tayo ng kotse. Sabi ni Severin pagkatapos pumasok sa isip niya ang naisip. Nang makaalis sila sa lugar, nagsimulang magplano si Queenie kung paano gamitin ang natitirang pera. Hoy, Esten, tingnan mo. Hindi ba Severin yun? Tanong ni Lucy nang makita at tinuro niya si Severin. Sinasamahan niya ang kanyang mga kaibigan na pumunta sa show house. Hindi nagtagal ay nakita niya si Severin. Bumangon ang galit sa katawan ni Esten nang marinig ang pangalang iyon. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang kamao. Anong ginagawa ng bastos na yon dito? Hihihi. Ano pang ginagawa nila dito? Lou, dapat nandito siya para bumili ng bahay. Sabi ng isa nilang kaibigan. Hindi ko pa nakita ang babaeng iyon sa tabi niya dati. Sabi ni Lucy matapos siyang makaramdam ng pagkagulat. Siguro may nakikita siyang ibang babae ng patago ngayong may pera siya sa bulsa. Pagkataos ng mga taong ito, hinintay siya ni Dayan at may dinala pa siyang ibang babae dito para bumili ng bahay. Mukhang binibili niya ang bahay para sa babaeng iyon. Ito ay isang magandang pagkakataon upang pukawin ang kanilang relasyon. Ano pa ang hinihintay mo? Paalala ni Esten. Mabilis na kinuha ni Lucy ang kanyang telepono at kumuha ng 2 larawan bago siya tumanggaw ng may kasiyahan. Severin, nahuli na kita sa pagkakataong ito. Umaasa ako kung ano ang naghihintay para sa kanya kapag bumalik siya sa bahay ni Dayan. Maya-maya, tumingin sila sa show unit kasama ang kanilang mga kaibigan at umuwi. Pagbalik nila sa bahay, inakbayan ni Lucy si Esten at sinabing, "Honey, bakit hindi tayo magpahinga at subukan ito?" Nadamay si Esten na walang magawa nang yayain siya ni Lucy para makipagtalik. Matapos niyang masaktan si Severin sa restaurant na pag-aari ni Jada, natuklasan niyang may mali sa kanyang katawan. Parang nawawalan na siya ng kakayahan bilang lalaki. Kung sa bagay, mahal niya ang mga babae at nag-e-enjoy din siya sa pakikipagtalik. Kung hindi niya kukulitin si Lucy unang lugar. Bukod dito, palihim din siyang nakikipag-ugnayan sa ilan pang mga babae ngunit hindi ito alam ni Lucy. Kung hindi niya matamasa ang kasiyahan ng pagiging isang lalaki, ano ang kahulugan ng buhay? Sa kasamaang palad, napansin ni Esten na hindi pa rin tumatayo ang kanyang pagkalalaki kahit ilang sandali. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang kamao. Gago. Siguradong si Severin ang may gawa nito sa akin. Dapat siya yon. Hindi man niya ako ginalaw noong araw na iyon, ramdam ko iyon sa paraan ng pagtingin niya sa akin nang umalis siya. Baka may ginawa siyang lihim sa akin. Nawalan ng masabi si Lucy. Masungit ang mukha niya bago niya sinabing, "Honey, kung magpapatuloy ito, ano ang dapat nating gawin? Para akong balo maliban sa hindi ka patay." Life After Prison, Kabanata 183. Malungkot at nagtatampo ang mukha ni Esten. Napaisip siya saglit at sinabing, "Makikipag-usap ako sa ospital para suriin ang aking katawan para makita kung ano ang nangyayari." Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang kamao. Ang kailangan nating gawin ngayon ay tanungin si Jada kung maaaring makipagtulungan siya kay Mr. Edward na maalis si Severin. Ngumiti ng mapait si Lucy. Si Mr. Edward ay ang young master mula sa isang second-tier upper-class na pamilya. Halos wala tayong pagkakataon na makipag-ugnayan sa kanya. Si Jada lang ang pag-asa natin. Pinuntahan niya ito noong isang araw ngunit abala si Mr. Edward at walang oras para sa kanya. Kalokohan. Bakit ang hirap tanggalin ni Severin? Kahit ang mga bodyguard mula sa Stones ay hindi niya kapareha. Alam ko, siya ay nagkaroon ng ilang paipang swerte. Kung ang ina ni Larry ay walang sakit at hindi kailangan ni Severin na gamutin siya sa araw na iyon, hinding-hindi siya tutulungan ni Larry. Hindi rin tayo aabot sa ganitong sitwasyon. Sabi ni Esten. Tumigil siya saglit at nagpatuloy.
Lalo na nung maraming masters mula sa aking pamilya ang nandoon. Gaano man kalakas si Severin, walang paraan na kaya niyang talunin ang napakaraming tao ng mag-isa. Ha! Masasabi ko lang na wala sa ating panig ang swerte. Sabi ni Lucy. Tahasang sinabi ni Larry sa pinuno ng Stones na huwag subukang hawakan si Severin. Kung hindi, hahabulin niya ang Stones. Ngayon ay maaari na lamang nating ilagay ang ating pag-asa kay Mr. Edward. Siya ay mula sa isang second-tier upper-class na pamilya. Kung handa siyang tumulong, hindi magiging problema sa kanya si Larry. Oo, ang second-tier upper-class na pamilya ay hindi natatakot sa Draco Hall. May kapangyarihan silang lumaban sa Draco Hall. Kahit napatayin ni Mr. Edward si Severin, hinding-hindi tatawid si Larry sa kanyang pamilya dahil lang kay Severin. Sumang-ayon si Easton sa pamamagitan ng pagtango ng kanyang ulo. Sa labas ng asol, tumunog ang phone ni Easton. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, bumungad sa kanyang mukha ang masayang ekspresyon. Ayos. Sa wakas may magandang balita na. Nasa sabik niyang sabi. Ano? Ibinahagi ni Lucy ang parehong damdamin. Huwag mong sabihing may banggaan at napatay si Severin sa isang pagsabog ng sasakyan. Kahanga-hanga kong nangyari iyon. Napangiti si Easton. Pumayag si Mr. Edward na magkita sa Dratin Hotel. Hinihiling sa atin ni Jada na sumama para makatulong tayo sa pag-akit sa kanya. Ito ay magkakaroon ng mas mahusay na epekto sa ganoong paraan. Naningkit ang mga mata ni Lucy. Haha. Ano pa ang hinihintay natin? Sa tingi ko may ilang araw na lang si Severin na natitira para mabuhay. Kung handang tumulong si Mr. Edward, wala nang problema. Mabilis silang nagmaneho at nakarating sa Dratin Hotel. Nang nasa entrance na sila, nakita nila si Jada at ang mga bodyguard nito na naghihintay sa kanila. Kumusta, Miss Jada? May pag-asa ba tayo? Nandito ba si Sir Edward? Umakyat si Easton at nagtanong na sana. Ngumiti si Jada. Oo, malaki ang pagkakataon natin. Nagtataglay na naman ng sama ng loob si Mr. Edward kay Severin. At sa tingin ko gusto niya rin si Diane. Paghalo-haluin natin ang mga bagay-bagay at magdagdag ng usok sa apoy. Mayroon akong magandang pakiramdam tungkol dito. Nagpalitan ng tingin sina Easton at Lucy at tuwang-tuwa silang marinig iyon. Ilang sandali pa silang tatlo bago dumating si Edward kasama ang kanyang mga bodyguard. Life After Prison, Kabanata 184. Kumusta, Sir Edward? Ako si Easton at ito ang aking mapapangasawa, si Lucy. Nagdala ng pabor si Easton kay Edward habang papalapit siya at yumuko ng bahagya nang makita niyang paparating si Edward. Napatingin si Edward kay Lucy at may kislap sa mga mata nito. Kailangan niyang aminin na si Lucy ay isang magandang babae. Hindi nakakagulat na nilinlang ni Easton si Severin at ipipilit na nakawin siya mula kay Severin. Mukha siyang maganda at maganda ang katawan. Lalo na yung boobs niya. Pero mas maganda pa rin si Diane sa kanya. Ang matikas at magiliw na kasama ni Diane ay mahirap hanapin sa ibang mga babae. Hahaha. Kaya, ikaw ay Easton. Kilala kita dahil sinira ni Severin ang kasal mo ilang araw na ang nakalipas. Ang iyong pamilya ay naiwan na may mga itlog sa kanilang mga mukha pagkatapos noon. Ikaw ang mainit na paksa sa mga marangal na pamilya. Hahaha. Sobrang yabang ni Edward nang sabihin niya iyon at walang pakialam sa nararamdaman ni Easton. Oo, tama ka. Bastos ang Severin na iyon. Hindi ko hahayaang lumipas ito ng madali. Nagalit si Easton sa kanyang nagngangalit na mga ngipin. Ito ay isang ganap na hindi makapagsalita na sitwasyon. Inimbitahan pa namin si Blade sa kasal pero sinong nakakaalam na Mr. Henry at ang iba ay kumampi kay Severin. Dahil lang sa sinuwerte at nailigtas niya si Larry minsan. Talagang wala akong masabi. Dagdag pa ni Lucy. Sa katunayan, wala nang utang ang mga Longhorn kay Severin. Nung gusto na naming paalisin si Severin kasama si Miss Jada, may kakilala pala siya sa Draco Hall. Kaya, tinulungan din siya ng mga tao mula sa Draco Hall. Nang maglaon ay nalaman naming may sakit ang nanay ni Larry at tinulungan ni Larry si Severin dahil kailangan niya si Severin para magamot ang kanyang ina. Napatingin si Edward sa kanila. Kaya, wala kayong magagawa sa kanya, at nagpa siya na hanapin ako para sa tulong.
Nahiya sina Jada, Easton, at Lucy at hindi alam ang sasabihin. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, binasag ni Jada ang yelo. Mr. Edward, kami talaga ang magbibigay ng tulong para sa iyo. Dapat kang makasama ni Diane. Si Severin ay isang tao lamang na nasa kulungan noon. Kung hindi siya marunong magpagaling ng mga tao at magkaroon ng ilang taga-suporta, hindi na siya mabubuhay hanggang ngayon. Sige. Tara na. Itutuloy natin ito habang kumakain tayo. Mungkahi ni Edward. Totoo naman, alam niya kung ano ang hinahanap nila. Kahit na hindi sila dumating para hanapin siya, hahabulin pa rin niya si Severin. Sa pagkakaroon ng mga taong ito na humihingi ng tulong sa kanya, hindi niya pinabayaan ang pagkakataong ito nang madali nang subukan niyang makakuha ng ilang mga benepisyo mula sa kanila. Ito ay para sa pinakamahusay din. Kaya naman, mas masaya siyang makilala ang mga ito. Ilang sandali pa, puno na ang mesa ng masasarap na pagkain at ilang bote ng mamahaling red wine. Napatingin si Edward sa kanila at sinabing, Easton, dapat ikaw ang pinakaayaw kay Severin. Nabali ang daliri mo dahil sa kanya. Kahit nadugtong ito, hindi na ito gumagana, di ba? Napatingin si Easton sa nakabalot niyang daliri at galit na nagngangalit ang mga ngipin. Sana matalo ko ang kalokohan ng bastos na iyon. Galit din ako sa kanya. Hindi lang siya binugbog, pinaluhod pa niya kami para humingi ng awa. Hindi pa ako napahiya ng ganito sa buong buhay ko. Sabi ni Jada. Oo, kaya, galit na galit kayong lahat kay Severin. Ngumiti si Edward. Pero wala naman talaga akong malaking laban sa kanya. Hindi niya sinira ang kasal ko o sinampal. Huminto siya saglit bago nagpatuloy. Kaya bakit ko kayo tutulungan? Life After Prison, Kabanata 185. Nagpalitan ng tingin sina Easton at Lucy. Kumunot ang noo nila habang nakakatakot ang mga mukha nila. Bago ito, ipinahayag ni Jada na malaki ang pag-asa na tutulungan sila ni Edward. Base sa ugali ngayon ni Edward, mukhang hindi sila tutulungan ni Edward. Napangiti ng awkward si Easton. Oo. Walang seryoso sa inyo ni Severin. Pero sa tingin ko, buong-buo na sa kanya si Diane ngayon. Pag-isipan mo, kung si Diane ang magkakatuluyan ni Severin, mamimiss mo siya. Napaawang ang sulok ng bibig ni Edward. Hahaha. Huwag kang mag-alala. Hindi niya kukunin si Diane sa akin. Kung tutusin, nangako ako na bibigyan ko ang mga magulang ni Diane ng $1,000,000 bilang dot. Tutulungan ako ng magulang niya na hikayatin ang anak nila. At saka, sa tingin mo papayag ba ang pamilya ni Diane na pakasalan niya si Severin na mahirap na may masamang bahay? Sa pagkakataong iyon, humagalpak ng tawa si Jada. Hahaha. Mr. Edward, sa tingin ko ay medyo mabagal ka sa impormasyon. Si Severin ay hindi na nakatira sa masasamang bahay. Mas maganda ang bahay niya kaysa sa tinitirhan ko ngayon. Paano nangyari iyon? Naaalala ko na ang iyong pamilya ay sapat na mapalad na magkaroon ng pagkakataong makabili ng bahay sa Dragon Lake Vista. Gusto naming bumili pero wala kaming pagkakataon. Nagulat si Edward. Kung kayang-kaya lang tumira si Severin sa Dragon Lake Vista, walang sabi-sabi na malamang tatanggapin ng mga magulang ni Diane si Severin dahil kay Celine. Dagdag ni Easton. Gaya nga ng sabi ko, maswerte si Severin. Pagkatapos niyang iligtas si Henry, binigyan siya ni Henry ng isang villa sa Dragon Lake Vista bilang gantimpala. May villa at kotse na ang lalaking ito. May posibilidad na magiba ang tingin sa kanya ng pamilya ni Diane. First, hindi pa rin siya may kukumpara sa akin. Miyembro ako ng Horsfields at nag-iisang anak din ng aking magulang. Ang aking pagkakakilanlan ay isang bagay na hindi matatalo ni Severin sa akin. Tsaka dapat magpasalamat ang mga Shanahan na wala akong pakialam na may anak na si Diane. Hindi ako naniniwalang bulag ang mga Shanahan para piliin si Severin kaysa sa akin. Ngumuso si Edward. Sa puntong ito, si Lucy ay nawalan ng imak. Sa hitsura nito, si Edward ay lubos na kumpiyansa sa kanyang pagkakakilanlan at pamilya. Ayon sa intuition ng isang babae, naramdaman niyang hindi si Diane ang tipo ng babaeng mahilig sa pera. At saka, kung si Diane talaga ay tipo ng babaeng mahilig sa pera, hindi na siya maghihintay ng ganoong karaming taon para muling makasama si Severin.
Napaisip siya. Mr. Edward. Pag-isipan mo, kung mahal ni Dayan ang pera, sa tingin mo ba maghihintay siya ng 5 taon para makasama si Severin? At sa halip ay pinalayas siya ng kanyang pamilya dahil kang sa isang lalaki. Sa tingin mo ba mapipilitin siya ng pamilya niya na pakasalan ka? Pumayag naman si Jada. Tama iyan. Huwag mong sabihin sa akin na iniisip mong iiwan ni Dayan si Severin pagkatapos mamuhay ng mahirap sa loob ng mahabang panahon. Seryoso ka bang iisipin ni Dayan na maling tao ang pipiliin niya dahil mag-aaway siya sa araw-araw na mga bagay kay Severin? Huwag kang tanga. Nakatira sila ngayon sa isang villa at nakakuha din sila ang pera mula kay Easton. Ngayon, iniisip mo pa ba na maghihiwalay sila dahil sa mga kalokohang bagay?